Praise the Lord. Amen. Ready na tayong matuto, mga kapatid? Okay, so kung ready na tayong matuto, ihanda ang ating mga notebook at saka yung ating ballpen para anuman ang ating matututunan ay ito ay ma-retain, mga kapatid, sa ating puso at isipan. Praise God. So as we study about understanding church, mga kapatid, ay alam ko marami tayong natutunan from lesson 1, mga kapatid, about understanding church. So as a real church, mga kapatid, amen, ang real church ay buhay. Amen po ba? Yan. Pagka tayo po ay mag-amen, lakasan natin. Parang sinasabi natin, buhay na buhay ako. Amen, mga kapatid. Praise God. So, ang church ay buhay. Amen. Kaya nararapat ang bawat isa ay expressive tayo, mga kapatid, when it comes to worship the Lord. Amen. So, ano man po ang ginagawa natin dito ay expression po lahat ito ng worship. Lahat, mga kapatid. Whether we study the Bible, study the Word of God, amen, as we hear the Word of God, mga kapatid, sa pastor, amen, na nagtuturo, ay nararapat na expressive yung ating worship. Amen. We are alive. Pag sabing alive, nagre-respond po yun. Amen? Praise God. Kaya dapat lahat tayo ay nagre-respond. Hallelujah. Sapagkat ang Diyos na ating sinasamba sa lugar na ito ay buhay na Diyos. Amen po? Buhay na Diyos ang atin pong sinasamba. So, as we continue to study this lesson, mga kapatid, ang totoong church ay meron pong tinatawag na acid test. Okay? Acid test means ito yung makikita natin na ikay totoo pagka dumadaan ka sa test. Acid test. Okay? Ano ba yung ginagamit na pang-test sa ginto? Yan, gumagamit, di ba, yung nag-aalahero para ma-test kung totoo ba. Gagamit siya ng asido, mga kapatid. Amen. Asido, mga kapatid. Para ma-test yung credibility, mga kapatid, ng isang totoong church. Amen. So, sa church din po ba ng Panginoon, meron pong tinatawag na acid test? Praise God. Meron bang acid test, mga kapatid? Hindi po pwedeng wala. Kasi ito po ang nagpapatunay na ang isang mananampalataya ng Panginoon o ang isang church ng Panginoon ay dumadaan ito sa tinatawag na test. Okay? So, acid test. So, the acid test of a real church, when we say real, kasi pag sinabing real, dadaan yan sa tinatawag na test. Okay? Hindi ho pwedeng hindi ka dadaan sa test. Lahat ng nanampalataya sa Panginoon o tumanggap ng salita ng Diyos, dadaan talaga yan sa test. Okay? Ang Panginoon sa kanyang pangangaral, meron pong 4 na klase ng lupa, mga kapatid, na pinagtaniman ng binhi ng salita ng Diyos. Mga kapatid, yung 4 na yon ay dumaan sa tinatawag na acid test. Amen. Isa lang po, mga kapatid, ang totoo. Kasi yung totoo, nanatili at nagbunga. Yun po yung totoo. Yun po ay nahasik, mga kapatid, sa matabang lupa, mga kapatid. So merong klase na puso o 4 na klase ng puso. Mga kapatid, mabato, madawag,
Yung isa nasa tabing daan at yung isa naman ay mabuting lupa. Okay? So lahat yon ay dumaan sa tinatawag na test, mga kapatid. Amen. Kaya kung tayo po sa paglilingkod po natin sa Panginoon ay dumaraan po tayo sa ganito, mga kapatid, ibig sabihin nun, totoo ka kung mapagtatagumpayan mo yung test. Amen, mga kapatid. Kasi yung mga nanatili, sila po yung totoo. Mga kapatid, Praise God. So, yan po ang ating patuloy na aaralin. Okay? So, nadaanan na po natin ito nung nakaraan at na-discuss po natin about yung I at saka yung Bethel. Na isulat nyo ba yon, mga kapatid? Amen? So in the Genesis chapter 12, mga kapatid, ay mababasa po natin doon yung Bethel at saka po yung I. Okay? Bethel at I. Dalawa po, mga kapatid, yung nire-represent na ito patungkol po sa church. Amen. When we say Bethel, mga kapatid, ang ibig sabihin po niyan ay house of God. Yan po, mga kapatid, ang origin na kahulugan ng salitang Bethel ay house of God, mga kapatid. Praise God. Okay? So, yung I, mga kapatid, amen, ay nagpapahayag po, mga kapatid, praise God, na kung paanong yung I ay it signifies a heap of stones. Amen. Praise God. Okay? So, ang church ay parang ganito, mga kapatid. Amen. Bawat bloke, mga kapatid, ay nagre-represent sa bawat isa sa atin. Okay? Every blocks represent each, of every individual believer, mga kapatid. Praise God. So makikita po natin, mga kapatid, na ang pinaka-founder, ang pinaka-ulo, mga kapatid, ay walang iba kundi si Jesus Christ. Tingnan po natin ang pagkakaiba ng foundation ng natural sa spiritual. Iba ang foundation ng spiritual sa physical, mga kapatid. Amen. Bawat building may foundation, may pundasyon. Hindi po pwede, mga kapatid, na ang isang building ay walang pundasyon. Mga kapatid, sa building code, pag magpapatayo ka ng isang gusali, may mga requirement po yan, mga kapatid. Praise God. So kinakailangan, papasa po yan sa standard. Amen? Kasi pagka hindi tayo nagtayo ng isang gusali na hindi po ayon sa standard, delikado po yun. When it comes to calamities or natural calamities, mga kapatid, yun nga pong makikita nating mga matitibay na nang dumating po yung malakas na lindol, mga kapatid, ay hindi ho tumagal, nag-collapse, mga kapatid. Amen. Kaya kung sa physical na aspeto, ang foundation sa physical ay mahalaga. Bakit? Kasi i-anticipate natin na itetest po yung gusali. Ang nagtetest ng gusali ay yung mga natural calamities. Kaya nga si Jesus, when it comes to establishing o building a house, mga kapatid, sabi po ng Panginoon, ang isang matalinong nagtayo, mga kapatid, ng bahay ay hindi nagtayo sa ibabaw ng buhanginan. Bagkus siya ay nagtayo sa batuhan, mga kapatid. Iba kasi ang tibay ng nagtayo, mga kapatid, sa batuhan kaysa nagtayo sa buhanginan. Amen? Praise God. So, ang pagkakaiba ng spiritual sa physical, ang foundation ay nasa ilalim. Tayo, mga kapatid, ang foundation ay nasa taas, mga kapatid. Amen. Praise God.
nasa spiritual realm, mga kapatid. Amen. Ang labanan po, wala po sa lupa. Ang labanan ay nasa spiritual realm, mga kapatid. Kasi ang kaaway natin ay espiritu, mga kapatid. Hindi lamang po siya gumagawa dito sa lupa, even in the air, mga kapatid. Ano? Praise God. Ay nakikibaka po ang mga anghel ng Panginoon laban sa mga anghel ng kadiliman, mga kapatid. Praise God. So, ang pagkakaiba, mga kapatid, ng Bethel, praise God, na ang ibig sabihin nito ay house of God. Amen. Praise God. Ang ibig sabihin po niyan, mga kapatid, nagiging house of God ang bawat isa sa atin. Alam nyo, ang place na ito, this is just a place, mga kapatid. At walang kabuluhan ng lugar na ito kung wala ang presence ng Diyos. Para lang po tayong nagpunta sa isang lugar, mga kapatid, ang tawag natin ay event place. Okay? Maraming klase ng place, mga kapatid. Naho? Iba't ibang klase ng place. Pero ang isang place na kinaroroonan lamang ng presensya ng Diyos ay ang lugar na ito. Amen. This is a place of God. That's why Bethel means the house of God. Amen. At dapat, ang bawat isa sa atin, mga kapatid, ay nandito sa category na ito. Mga kapatid. Amen. Praise God. So as the church, we stand midway between two destinies. Maari tayong maging Bethel or tayo ay maging church, mga kapatid. Amen. So, kung hindi po natin malalaman, mga kapatid, ang mga katotohanan ito, maring nandoon tayo sa tinatawag na church. Church pa rin, mga kapatid. Amen. May omnipresence ng Lord. Pero wala yung manifested presence. Okay? Ang Diyos ay nasa lahat ng lugar, nasa lahat ng dako. Okay? Pero magkaiba po yung omnipresence of God sa manifested presence of God. Alam niyo yung manifested presence. Ang manifested presence of God ay nandito tayo sa lugar na ito, amen, na nararamdaman natin ang presensya ng Diyos. Amen. Ibig sabihin, buhay yung Diyos natin. Bakit? Nararamdaman kasi, mga kapatid. Kaya pag nararamdaman mo, hindi ka maaaring hindi magre-respond. Hindi ka, mga kapatid, praise God. Amen. Hallelujah. Magpupuri sa ating Panginoon. Amen. So, ang mga kapatid, ay, sabi riyan, ay a loose collection of people coming together once or twice to do something spiritual and go home again. Ang tawag natin dyan ay religious person. Yung mga religious, mga kapatid, masisipag din namang umattend yan, mga kapatid. Amen. Praise God. Pumupunta po yan sa kanilang mga church every Sunday. Pero, mga kapatid, ang mga taong ito, ay, praise God, ay ang kanilang experience ay nasaan lamang? Nasa sanctuary setting. Nandito lang sa loob ng church, mga kapatid. Amen. Yung pong Bethel, mga kapatid, hindi lamang po sa sanctuary, amen, o sa lugar ng gusali natin nararamdaman ng Panginoon kasi meron tayong tinatawag na mga cell. Amen. Praise God. Ang atin pong setting ay dalawa. Okay? Praise God. Naka-experience sumakay na aeroplano rito? Okay. Praise God. Normally, ang aeroplano, ilan ang pakpak? Ilan? O ilan po? Para hindi kayo sigurado, ilan?
Dalawa. Okay, dalawa. Kung mag-o-offer sa iyo ang Philippine Airlines o kahit na anong airlines, okay, walang bayad, sasakay ka sa eroplano nila. Kaya lang isa lang pakpak, sino sasakay? Walang maglalakas ng loob, ano? Walang maglalakas ng loob na sasakay siya sa eroplano na iisa ang pakpak. Praise God. So, ibig sabihin, hindi po magiging balanse, mga kapatid. No, hindi po magiging balanse. Ang lilipad din. Lilipad pa rin ba? Yan lang, pagewang-gewang lang yun. O, sino po? Mga kapatid sasakay sa pagewang-gewang. Ayan. Praise God. Alam niyo ba, katulad din po yan ng isang mananampalataya. Pag tayo po, lagi lang tayong every Sunday, mga kapatid, na nasa loob ng church, hindi po nagiging balanse yung ating spiritual life. Kinakailangan, mga kapatid, meron tayong tinatawag na small gathering. Ang small gathering, ang tawag dyan ay cell, mga kapatid. Amen. So dapat tayo ay connected, hindi lamang po sa Sunday celebration. Ang tawag po kasi natin dito, large gathering. Bakit large? Kasi yung maliit, pag nagsama-sama, nagiging malaki. Kaya ang tawag doon, large gathering. Pero dapat, meron tayong tinatawag na small gathering, mga kapatid. Amen. Para maging balanse, mga kapatid. No? Yung iba sa atin dito, linggo na nga lang, madalang pang umaattend pag linggo. Linggo na nga lang, mga kapatid eh. Praise God. No? Pagdating, amen, ng linggo, late pa, mga kapatid. No? Linggo na nga lang, pero pag dumarating, late pa. Paano po tayo lalakas? Paano po tayo lalakas, mga kapatid? Kung wala na po tayong gaanong sustansyang makakain sa salita ng Panginoon. Amen. Tandaan po natin, ito ang nagiging reason kung bakit lumalakas tayo. Amen. Ang pagkain po natin, mga kapatid, praise God, sa physical, hindi tayo nagpapabaya. Tandaan po ninyo, mga kapatid, ang dapat na tunay na nabubusog ay yung kaluluwa. Kasi, ang physical, mga kapatid, nakadepende po yan sa nakatira sa loob. Makinig po tayong lahat. Reality po ito. Amen. Ito po, itong katawang ito ay parang shell, mga kapatid, na meron talagang nakatira sa loob. No? Praise God. Dapat balanse po, mga kapatid. Binabalanse po natin, amen, ang physical at saka yung spiritual. Hindi laging physical. Mga kapatid, dapat yung spiritual ay dapat nabubusog din po ito. Amen. Dapat yung ating pangloob, mga kapatid, kasi wala namang halagang katawan pag wala na yung nasa loob. Amen, mga kapatid. Wala na pong kwenta ito kung hihiwalay po yung nasa loob, mga kapatid. Amen. Kaya, kung hindi po natin alam ang bagay na ito, mga kapatid, ang tingin lang natin sa buhay ay kumain, uminom, matulog, gumala, magpakasaya sa buhay, mga kapatid. Kasi yan ang gusto ng physical. Yan ang gusto ng katawan. Pero, ang gusto ng kaluluwa, mga kapatid, ay makipag-fellowship sa presence ng Diyos. Amen. Praise God. So, hindi ho tayo makakasurvive, mga kapatid, amen, sa lahat ng mga problema sa mundo kung wala tayong connection sa Diyos. Mga kapatid, lahat ng mga suliraning problema ay ma-overcome, mga kapatid, amen, kapag nandun tayo, amen, sa presence ng Diyos, mga kapatid. Lahat yung magsabi ng amen. Praise God. So, yun, mga kapatid, praise God. Ito pong iChurch ay, sabi po rito, ay collection of people coming together once or twice a week to do something spiritual and go home again. Parang walang pakialaman.
Di ba? Ganyan naman dati yung church na kinabilangan po natin. Wala man tayong pakialaman doon. Okay, titingin lang tayo sa magkabila pag sinabi ng leader, peace be with you. Saka lang tayo magre-respond. Yung kabila mo, kagalik mo. Kaya, instead na babatiin mo, instead na sa mood ka, kaaway mo yung katabi mo, hindi mo na tuloy, nasira tuloy yung mood mo. Praise God. So, dito po, mga kapatid, makikita po natin yung pagkakaiba ng Bethel, mga kapatid, sa Ai. Kasi sa Bethel Church, mga kapatid, amen, meron pong strong connection. Kaya nga meron tayong cell. Okay? Praise God. So sa cell, mga kapatid, nagiging malalim po yung relationship natin doon sa isa't isa. Kasi may fellowship, mga kapatid. Doon pwede nating, amen, sabihin, anumang bagay na pwede nating sabihin, mga kapatid. Amen. Express natin kung ano yung mga nararamdaman natin sa buhay, yung mga problemang meron tayo, and then ipagpe-pray tayo. Amen. So yun po yung tinatawag na deeply strong relationship, mga kapatid. Amen. Praise God. So, amen. Tuloy natin to. So, dito po, mga kapatid, sa I, there may be little interaction between members of the same congregation on a friendship or function level outside the meeting. Little. Maliit, mga kapatid, na porsyento ng pakipag-interaction, mga kapatid. While in a Bethel church, there is a deeper levels, a relationship within a discipling context. Yan, that's why we do discipleship. That's why meron tayong discipleship, mga kapatid. Why? Kasi ito yung nagpapalalim ng relationship natin sa Panginoon. Amen. Praise God. No? So, kung dati hindi naman tayo involved, mga kapatid, sa disciple. Pero ngayon, mga kapatid, na-involve tayo, mga kapatid. Praise God. Yan po yung isa sa paraan para tayo ay lalalim, mga kapatid, sa Panginoon. Everybody say amen. Praise God. So, kinakailangan, mga kapatid, na mag-level up tayo. Amen po ba? Kailangang magle-level up tayo, mga kapatid. Dapat umangat ka. Dapat umangat ka, mga kapatid. Praise God. Hindi ka lang member, but you are a disciple. Everybody say amen. Praise God. So, sabi diyan, deeper levels, a relationship within a discipling context would be unlikely in such churches. So, hindi po lahat ng church, mayroon pong discipleship, mga kapatid. Amen. Praise God. Ang ibang umaattend doon sa loob ng kanilang templo, hindi po discipleship Disciple chick. Kasi naghahanap lang ng mga chikas doon, mga kapatid. Chikas. Amen. Praise God. So, yan po, mga kapatid, Praise God. Yung pagkakaiba ng Bethel sa I. O ano pong pagkakaiba ng Bethel? May deeper. Ano ang deeper? Levels, a relationship. While in iChurch, there may be little, mga kapatid, interaction. Amen? So dito po, sa real church, mga kapatid, ay nagpapalalim tayo. Kaya bawal ang mababaw dito. Kasi pag mababaw ka, hindi ka tatagal. Everybody say amen. Praise God. So, pag hindi ka tumagal sa tinatawag na test, maaari yung katabi mo, nagiging test sa'yo ni Lord. Mga kapatid. Amen. Dapat malalim ka. Everybody say amen. Praise God. Yung mga matitisurin, mga kapatid, yung mga maramdamin, yung mga matatampuhin,
Yun po yung mga mabababaw. Everybody say amen. Praise God. Pero yung nakakaunawa, mga kapatid, marunong umintindi, marunong magpatawad, marunong magpasensya, sila po yung lumalalim. Everybody say amen. Praise God. So kinakailangan tayo ay nagpapalalim. Sino po nagpapalalim sa atin? Amen, mga kapatid. Praise God. Okay. So Bethel churches are those who recognize that the kingdom of God is primarily relational. Hindi po pwede na matagal na tayo rito sa loob ng church, hindi mo pa kilala kung sino yung nasa tabi mo. Mga kapatid, magra-rapture na lang, hindi mo pa kilala kung sino yung katabi mo. Praise God. So, Bethel Church is relational. Amen. Praise God. So, dapat kilala mo, sino sa leader mo? Mga kapatid, ano? Praise God. Kung saan, kung wala kang kinikilalang sa leader, wala kang responsibility. Sino susundin mo? Mga kapatid. No? So, ang Bethel Church, mga kapatid, which is the Lord Jesus Christ, is the head, mga kapatid. Amen. Praise God. Sila po yung mga, nire-recognize na ang kingdom of God is primarily relational, not simply functional. Ibig sabihin, iba po yung gumagalaw lang, kumikilos lang, pero walang kilala. Walang sinisino, mga kapatid. Ibig sabihin, hindi niya nare-recognize, mga kapatid, amen, kung sino po yung mga ka-churchmate niya, mga kapatid, amen, na nararapat na siya ay meron pong relationship, mga kapatid. Relationship. Amen. Relationship, it means, mga kapatid, amen, yung salitang connectionship. Connectionship and relationship, mga kapatid. Amen. Praise God. Pag meron kang connection, may relationship ka. Kaya kung may relationship ka sa Diyos, may connectionship ka sa Kanya, amen, pwede kang pumunta sa presence ng Diyos. Everybody say amen. Praise God. At pag meron kang connection sa Panginoon, hindi siya magtatanong sa iyo, sino ka ba? Amen? Praise God. Punta kayo sa Malacanang. Subukan niyo pumasok doon. Sabihin sa inyo ng gwardiya, who you? Sino ka? Sabihin mo, may appointment ako kay President Bongbong. Sino ka ba? Pero kung anak ni Bongbong Marcos ang papasok doon, mga kapatid, wala nang tanong-tanong ang gwardiya. Wala nang, ang tawag dito, check upin ka pa. Okay, pasok agad. At sa lahat ng sulok ng Malacanang, kaya niyang pasukin, mga kapatid. Bakit? Kasi may relasyon siya sa Pangulo. Ganon din tayo, mga kapatid. Amen. Dapat, let's recognize, mga kapatid, that the kingdom of God is primarily relational. Lagi magsabing relational. Hindi lang tayo functional, but relational, mga kapatid. Ano ibig sabihin dito, mga kapatid? Ang nais ng Diyos, meron tayong involvement. Ayun ang tawag doon, relational, mga kapatid, involvement. Dapat tayong lahat naging involved, mga kapatid. Kasi kung inihiwalay mo yung sarili mo at hindi ka nag-i-involve, paano nagiging deeper ang relationship mo sa iyong kapatid sa Panginoon? Amen. So, that's why, mga kapatid, amen, we should realize that the Lord wants to be involved in our lives through the friendship and fellowship of other believers. And that is Bethel Church, mga kapatid. Bethel Church, amen, realize that the Lord
wants to be involved in our lives through the friendship and fellowship of other believers. Amen. So dapat kasama natin lagi si Lord yan. Kasama natin lagi ang Panginoon. Dapat laging involved, amen, ang Panginoon, mga kapatid, praise God, sa bawat isa sa atin, mga kapatid. So in the New Testament, mga kapatid, ayan tayo, no, mga kapatid, bawat isa sa atin ay nire-represent ng building blocks na yan. Yan. Ikaw at ako yan, mga kapatid. Amen. And the New Testament breeds commitment. Ibig sabihin nito, bawat isa sa atin, mga kapatid, hindi patay na bato. Parang ito, mga kapatid. Amen. So bawat isa sa atin ay buhay. A living stone, mga kapatid. Each of us is a living stone. Okay? Whom God is shaping to fit alongside someone else in the house of the Lord. Amen. Living stone. Buhay na bato, mga kapatid. Amen. Pag sabing buhay, ang buhay kumikilos. Ang buhay nakakaramdam. Amen. Praise God. Ang physical natin, bakit nakakaramdam? Nandiyan pa kasi yung kaluluwa. Nandiyan yung kaluluwa. Mga kapatid. Praise God. Ang nakakaramdam dyan, hindi ito. Ang totoong nakakaramdam dyan, ang pinakamasakit, mga kapatid, na sugat, alam niyo kung ano? Hindi yun sa labas. O sino sa inyo? Baka hindi pa kayo nadi-deliverance dito. Dahil lahat tayo naka-experience, mga kapatid, amen, na nasaktan ang kalooban natin. Amen? Praise God. May mga tao, mga kapatid, bagamat walang nararamdamang sugat sa kanilang katawan, pero may nararamdamang sakit ng kalooban. Akala natin ang sugat ay narito lang sa pisikal. Ang pinakamalalim na sugat ay yung nasa kalooban. Okay? Alam niyo, walang pwedeng gumamot niyan. Wala po kayong doktor, mga kapatid, amen, na mapupuntahan para bigyan kayo ng gamot para gumaling ang inyong sugat sa kalooban. Wala po, mga kapatid. Alam nyo, si Jesus lang ang pwedeng magpagaling, amen, ng tinatawag nating sugat sa ating kalooban. Ang tawag po dyan, inner healing. Amen. So kung may physical healing, ang pinaka-importanteng magamot ni Lord ay spiritual healing. Amen. Yung inner healing, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Kaya, bawat isa sa atin, mga kapatid, ay sinishape tayo ng Panginoon. Amen. Siya lang, mga kapatid, ang pwedeng magbigay ng gamot at magbigay ng kagalingan, praise God, sa uri ng sakit at karamdaman na meron tayo. Dapat tayo ay nakapit. Saan? Bilang isang gusali, mga kapatid, na, kumbaga, ito pong pader na ito, para masabi nating maganda, ito ay tinapalan. Nilagyan ng plastering. Ang tawag yan, pinalitadahan. Para anuman ang nakikitang butas-butas at pangit na anyo na meron ang pader na ito ay matakpan at ito, mga kapatid, ay makinis. Kikinisin para makita yung kagandahan. Ganon din sa paglilingkod sa Panginoon. Bilang bahagi ng gusali ng Panginoon, part of a living stone, mga kapatid, sinishape tayo ng Panginoon. That's why, ang test o yung tinatawag na acid test, yan po yung pang-shape ng Panginoon. Kaya, pag dumarating sa iyo yung pagsubok,
ang nasa isip mo ay sineshape ako ng Panginoon. Amen, mga kapatid. Para sa iyo, yung mga pagsubok na yan ay pampakinis ng Panginoon. Amen, mga kapatid. Paano po tayo masasabing makinis na tayo, mga kapatid? O, naalala niyo ba yung illustration ng isang mag-aalahero? Nagtanong yung babae. Kasi yung platero ba yung tawag doon? Platero. O, habang dinadarang niya sa apoy, yung ginto, mga kapatid. Nagtanong yung babae kasi napansin ng babae na yung matanong platero doon sa kanyang ginagawa ay talagang nandoon nakatutok siya. Kaya sabi nung babae, bakit po talagang nakapokus kayo diyan sa ginagawa ninyo? Sabi nung platero, kaya kung bakit nakatutok ako kasi baka masira yan. Pagka ako ay napalingon at hindi nakatutok sa ginagawa ko, baka masira yan. Okay? So, tapos, nagtanong ulit yung babae. Okay? So, hanggang kailan po ninyo yan itatapat sa apoy? Okay? Sabi nung platero, kapag nakikita ko na yung mukha ko sa ginto, ibig sabihin nun, talagang pure na yung ginto. Wala nang dumi. Okay? Yung mga impurities na nakapalibot doon sa ginto ay natunaw na wala na yung mga dumi, ang natira ay pure gold na lamang. Okay? So, alam niyo ba, ganun din po yung kalagayan natin. Para tayo ay, praise God, talagang makinis na, dapat ang nakikita sa atin ay yung mukha ni Kristo. Amen. Praise God. Dapat ang nakikita sa atin ay yung mukha ng ating Panginoong Hesukristo. Amen po ba? Kasi ang tawag sa'yo dati, demonyo, di ba? Demonyo ka, lumayas ka, di ba? Ang tawag sa atin noon, mga kapatid, Judas, Barrabas, Estas. Demonyo. Kaya tawag mo sa misis mo, ikaw naman, demonya ka. Oh, kaya pati anak, nadamay, demonyita. Tapos ang bahay, impyerno. Ganyan po yung buhay natin noon. Nung tayo mga kapatid ay hindi pa nakakilala sa Panginoon at dinadalisay. Okay, so tayo ba ay patuloy na dinadalisay ni Lord? Kasi may mga impurities pa tayo, di ba? Di ba mga kapatid? O sino dito mga kapatid di na nagkakamali? Di na nagkakasala? Amen. So lahat tayo, mga kapatid, ay maaring magkamali, maaring magkasala. Pero salamat sa Diyos, patuloy tayong dinadalisay ng Panginoon. Para hindi kayo masaya, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Praise God. Kaya dito po, pag tayo po ay sama-sama bilang, Bethel o I? Bethel o I? Bethel. Praise God. Pag tayo ay sama-sama mga kapatid, amen, sabi diyan, together in our friendship, we can become a dwelling place of the Holy Spirit. We can become a dwelling place of the Holy Spirit. Church, hindi ho nananatili, mga kapatid, ang Holy Spirit sa lugar nito pag umalis ka rito. Ang Holy Spirit ay taglay mo, amen, hanggang sa iyong pag-uwi, mga kapatid. Everybody say amen. Praise God. So, why? Kasi ang tunay na dwelling place ng Holy Spirit ay tayo. Tayo po, mga kapatid. Hallelujah. Kaya napakahalaga po ng Holy Spirit. Amen. Napakahalaga po ng Holy Spirit. Pag nasa iyo ang Holy Spirit, meron kang teacher, meron kang guide, mga kapatid, praise God, at meron kang power to overcome temptation and any form of sins. Mga kapatid, hallelujah. So, hindi po tayo sineshape ng Panginoon na mag-isa.
Ikaw ba, kaya mo yung sarili mo, kapatid, na itayo pag ikay natumba? Pag nalaglag ka sa bangin, sino mag-aahon sa'yo? Wala, mga kapatid. Pag nahulog ka, amen, sa kanal, mga kapatid, amen, sino magtatayo sa'yo? Hallelujah. That's why fellowship is very important. Listen, fellowship is very important. Amen. Praise God. So hindi po pwede na i-isolate mo yung sarili mo. Mga kapatid, amen. Ang Diyos na nga, mga kapatid, makapangyarihan na sa lahat. Pero bakit lumikha pa siya ng tao? Kasi ang nagpasaya sa Diyos ay ikaw. Tayo, mga kapatid. Amen. God is a God of love. Pero hindi ma-express ang pagmamahal na ito ng Diyos kung wala siyang ka-fellowship. Hallelujah. Amen. So that's why, mga kapatid, fellowship is important, mga kapatid. Because the Lord is not shaping us in isolation from one another. Amen. Dapat lahat tayo, mga kapatid, praise God, ay connected sa isa't isa. Hallelujah. Praise God. So, we allow ourselves to be fitted together, amen, na kung saan, ang bawat isa sa atin dito, alam nyo ba, ang bawat isa sa atin dito ay nagsisilbing acid test ninyo. Ano ibig sabihin nun? Minsan yung kapatid mo, yun nagiging, amen? Praise God. Nagiging acid test. Mga kapatid, ibig sabihin yun ang tumetest sa'yo. Amen. Ibig sabihin, mga kapatid, amen, ang sabi rito, dapat meron tayong lubos na pagtitiwala sa Diyos. Amen. Saan? Mula sa kapangyarihan at sa kanyang anointing, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya pagka dumarating yung acid test mo, dapat ay dapat ikay nagtitiwala, amen, sa kapangyarihan ng Diyos. Okay? So, meron 3 levels, mga kapatid, ng relationship na ang bawat isa sa atin ay dapat na ito ay aspire in order to be totally fulfilled in the life of the church. Sa church daw, kinig tayo, merong 3 levels of relationship. Okay? So ano po yung 3 level na ito ng relationship? Okay? So, next week natin itutuloy. Ano po ba, Pastor, yung 3 levels of relationship? Okay? Amen po ba, mga kapatid? O ngayon, alam nyo na kung ano yung I, alam nyo na kung ano yung Bethel, at saan po kayo belong. Bethel or I. Praise God. And then, we also learn, mga kapatid, na relationship is very important in the church. Fellowship is very important in the church. Amen? Praise God. So, we must be balanced. Dapat tayo ay balanse. Pag nawala ka sa balanse, mga kapatid, amen, praise God, yung wala ka nangang small gathering at wala ka pang large gathering, paano ka pa aangat? Palagay niyo, mga kapatid, wala na, putol na 2 pakpak mo eh. Paano ka pa aangat? Mga kapatid, paano ka aangat? Mga kapatid, praise God, mahirap kung ina-isolate mo ang iyong sarili. Praise God. Tandaan po natin, mga kapatid, ang dahilan kung bakit natukso si Eva. Anong dahilan? Alam niyo kung bakit? Lumakad siya na nag-iisa. Si David, bakit nahulog kay Bathsheba?
dahil nag-iisa lang siya, mga kapatid, sa kanyang sa kanyang palasyo. Mga kapatid. So, delikado po kung talagang ikaw ay isolated. Kaya kinakailangan, mga kapatid, meron kang ka-fellowship. Meron kang ka-relationship. And that is our brothers and sisters in Christ. Amen. Tumayo tayong lahat, mga kapatid. Kunin natin ang ating Sunday School offering. Praise God. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Thank you, Jesus. Manalangin po tayo, mga kapatid. Salamat tayo kay Lord. Panginoong Hesus, maraming salamat po muli sa aming natutunan mula sa iyong salita na patuloy po naming narinig. We ask you, Lord, to continue to bless us, O God, with your holy words. Hallelujah. Kami ay patuloy, Panginoon, na nagpapa-equip, Panginoon, para maging fitted po sa iyong kaharian. Ikaw ang manguna sa lahat at pagpalain mo ang mga nagkaloob sa aming Sunday School offering. Patuloy po i-bless ang mga kapatid namin ito. At kami ay nagpapasalamat sa panibagong natutunan namin, Panginoon. Hallelujah sa araw na ito. We give you all the praises and glory in Jesus' name. Everybody say Amen. Praise God. Okay, break tayo. 5 minutes. Amen. Yung mga mag-CR po nasa taas, mga kapatid.